I don't understand. Ba't pa kasi ayaw pa rin nilang maniwala? Inis na sigaw ni Celine habang binabasa ang mga comments sa kanyang latest apology. Huwag mo na lang sila pansinin. No way! Hindi pinatapos ni Celine ang suhestyon ng kanyang assistant na si Chloe. Mabilis siyang nag-reply sa isa sa kanyang mga bashers na nagsabi na hindi niya na matatakasan ng mga bintang sa kanya na nanggagaya siya ng mga designs. Sigurado akong gawa-gawa to ni Monique eh. Kilala ko yung babaeng yun. Gagawin niya lahat, mapabagsak lang ako at heto ang paraan niya. Pagbintangan ako na ginagaya yung mga cheap na designs niya. Inis na sambit ni Celine habang patuloy pa ring nagtatype. Natigilan siya sa pagtatype ng patayin ni Chloe ang PC. Chloe! Stop! Ma'am Celine, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Pag nireplyan mo ang mga yan habang galit kay, ay hindi na ako magagalit pa. Luluwag na yung pakiramdam ko. Gagaan yung loob ko. Nagkukunwaring ngumiti si Celine sa 3 taon niyang assistant na naging malapit niya ng kaibigan din. At sa tingin mo ba, mawawala ang mga bintang sa'yo? Sa tingin mo ba, pag nag-reply ka, mawawala na ang pangalan mo sa telebisyon, dyaryo, at radyo ngayon? Hindi naman, di ba? Pag-uusapan ka pa rin ng lahat. Kaya hindi makakatulong kung isa-isa mong re-replyan. Ano sa tingin mo ang kailangan kong gawin? Hayaan na tuluyang masira yung pangalan ko? Siraan na nga pala. Ano pa nga ba ang gusto ng mga tao? I already said hindi totoo ang mga allegations laban sa akin. Pero ganun pa rin sila. Hindi pa rin tumitigil. Alam mo ba kung ilang kliyente ang nawala sa akin dahil sa issue na yan? Pati yung gown ni Miss Lori at ng mga bridesmaid niya. Hindi niya na pinagpatuloy. Mas handa pa siyang magbayad ng cancellation fee kesa kausapin ako ng maayos. Pati yung mga jeans brand na kumukuha ng designs ko. At lalo na yung na-reject na proposal ko sa debut ni Miss Amori. It's all over for me. And this office, aamagin na to. Sunod-sunod na sambit ni Celine. Hiningal pa siya at tinabutan ng tubig ni Chloe. Ininom ni Celine ng tubig at napatingin sa kasamahan sa office na nakamasid lang sa kanya. Anong tinitingin-tingin dyan? Ina-enjoy niyo ba yung downfall ko? Masaya siguro kayo, no? Natupad na yung mga wishes niyo. Tama na, Ma'am Celine, wag mo na lang sila pansinin. Pagpigil ni Chloe sa hindi pa magandang sasabihin ni Celine. Kahit labag sa loob niya, wala siyang nagawa. Kundi tumigil na lang muna sa pagdidesign ng mga damit. Alam niyang wala nang kukuha pa sa kanya. Ang mga parating na projects niya pinutol ng kanyang kliyente. Nawalan siya ng credibility bilang fashion designer. Ang ilang taong pinaghirapan ni Celine, nasira at naglaho dahil sa bintang sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa bar at umiinom. Pinagmamasdan lamang ni Celine ang mga taong nagsasayawan sa paligid. Hindi niya pinapansin ang cellphone na kanina pa nagva-vibrate sa mga tawag ni Chloe. Napatingin si Celine. Sa magkarelasyon na excited na pumasok sa private room. Nakaramdam ng bitterness ang dalaga. Dahil sa sobrang committed niya sa trabaho, wala siyang oras makipagkilala o makipagrelasyon sa kung sino. Muli na namang nag-vibrate ang cellphone niya at doon siya napuno. Inis niya yung dinampot at sinagot ang tawag. Ilalagay na kita sa blacklist ko. Celine. Masyadong maingay ang tugtugan sa club, ngunit narinig pa rin ni Celine ang mahinang sambit ng pamilyar na boses mula sa kabilang linya. Celine, ako ito, ang Tia Sharon mo. Tia! Nagulat na sambit ni Celine at inubos ang konting drinks. Dinampot niya ang bag at nagmamadaling lumabas ng bar upang mas maintindihan ang sasabihin ng kanyang tita. Tia, ikaw ba yan? Oo naman. Ako lang naman ang tiya mo na tatawag sa'yo dahil lahat ng kamag-anak mo inaway mo na. Hindi napigilan ng dalaga ang pagtawa sa sinabi ng kanyang paboritong tita. Ngayon ka na lang po yata napatawag. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, Celine. Saglit siyang natahimik sa sinabi ng kanyang tiya Sharon. Celine, nariyan ka pa ba? Opo, andito pa. Salamat po sa simpatya. Pero alam mo naman na
Ayaw mo na kinakaawaan ka, hindi ba? Oo naman. Naiintindihan ko. Paboritong pamangkin kita at syempre kilala kita. Hindi ako tumawag para kaawaan ka. Gusto lang kitang kumustahin. Nakaramdam ng lungkot at pangungulila si Celine. Opo, nag-iisip pa nga po ako kung ano magagawa ko. Kung may sasalba ko pa ba yung karir ko. Natatawang sagot niya, kahit na may galit siya sa puso. Ayaw mo bang magbakasyon muna? Pumunta ka rito sa akin. Enjoyin mo ang malamig na simoy ng hangin ng probinsya. Malayo muna sa syudad o dyan sa gulo kung saan ka nadawit. Hindi ka muna bumalik. Huwag ka munang babalik dyan hanggat nandito ka. Napaisip si Celine sa sinabi nito. Narinig ko ang tugtugan dyan. Malamang nasa club ka na naman. Alam ko na malaki ka na at kayang-kaya mo na yung sarili mo. Pero baka gusto mo akong dalawin dito. Baka gusto mo manirahan mo na sa probinsya, Celine. Pag-iisipan ko po, tiya, ayokong iwan ng Maynila. Hindi mo naman iiwan ng Maynila. Pwede kang bumalik kahit kailan mo gusto. Baka ang kailangan mo lang talaga ngayon ay pahinga. Pahinga muna sa syudad. Buong gabing tumakbo yun sa isip ni Celine. Sirang-sira ang pangalan niyang sinusubukan niyang ayusin. Ngunit napalala lamang dahil sa mga peking pruweba ng kanyang panggagaya. Mabuting pinag-isipan ni Celine ang desisyon na umuwi sa probinsya upang magbakasyon muna. Dahil kahit mahal niya ang Maynila, aminado siyang pagod na rin siya. Nag-book siya ng flight papunta sa probinsya at hindi sinabihan ng kanyang tiya Sharon na siya'y darating. Kahit na hindi niya gaanong kabisado ang probinsya nila. Pagbaba sa eroplano, maya-maya kumuha siya ng litrato sa daan. Nilanghap niya ang sariwang hangin at malamig na simoy nito. Magkagabi na pala. Bulong ni Celine habang nakatingin siya sa kanyang relo. Kailangan ko lang sumakay papuntang Barangay Vicente kasi andun ang bahay ni Tia. Ang alam ko, doon pa rin siya nakatira. Positibong bulong niya sa sarili at nagpalingalinga sa daanan. Lumipas na ang isang oras, wala pa ring dumaraang tricycle doon. Nahirapan si Celine dahil hindi niya nakakabisado ang daan, nalobat pa ang kanyang cellphone. Hi, asa nang? Napahinto siya sa pagsasalita. Nang pandilatan siya ng mata ng isang teenager na babae kaya't hindi na lamang siya nagtanong. Sungit naman nun. Inis niyang bulong at nakita ang palapit na lalaki nakasakay sa bike. Tinaas ni Celine ang kanyang kamay at nagulat siya nang tingnan siya ng binata at nginitian. Weirdo naman yata na lalaking to. Bulong niya sa sarili nang lapitan siya ng lalaki na nakangiti pa rin sa kanya. Pinagmasdan niya kung gaano ito katangkad at kung gaano ito kakisig. Tanong ko lang, where's the Barangay Vicente? Tanong ni Celine. Tinuro naman ng binata ang daan kung saan lumulubog ang araw. Diretso ka lang. Sundan mo yung araw, miss. Ako nga pala si Elias. Salamat. Maikling sagot ni Celine na hindi pinapatapos magsalita ang binatang nagpakilala bilang Elias. Narinig pa niyang tinatawag siya nito, ngunit hindi na siya lumingon pa. Patuloy lamang siyang naglakad hanggang sa lumubog na ang araw, ngunit hindi pa rin nararating ni Celine ang Barangay Vicente. Naabutan na siya ng ulan at huminto muna siya sa isang convenience store na mayroong masungit na tindera. Nag-charge siya ng cellphone at hindi na nakatiis sa tinawagan ng kanyang tiya na gulat na gulat. Opo, Tia Sharon, I'm here nga. Isusurprise sana kita eh. Kaso wala na ako ibang mapagtanungan kasi gabi na rin at natatakot ako. Naiinis na sabi niya habang paulit-ulit niyang pinapadyak ang mga paa. Tinawanan siya ng kanyang tiya. Anong nakakatawa, tiya? Kanina pa nga ako naiinis eh. May epal kasing lalaki. Tinanong ko kung saan ang Barangay Vicente. Aba, sundan ko lang daw ang araw. Ako naman hindi nag-iisip, sinundan ko nga, ayun. Nagkandaligaw-ligaw na ako. Nakakainis talaga. Huwag ko lang makita-kita yung lalaking yan. Hindi ko talaga siya matatansya. Muling tumawa si Tia Sharon sa pamangkin.
At kahit naiinis, natawa na lang din si Celine. I-share mo na lang ang location mo at pupuntahan kita riyan. Ikaw talaga? Ginulat mo ako na pumunta ka talaga. Ayaw mo ba, tiya? Di babalik na lang po ako sa Maynila. Pagbibiro ni Celine. Bilisan mo na at i-share mo ang location mo. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Hindi na nga nagsayang ng oras pa si Celine. Sinend niya ang kanyang location sa kanyang butihing tiyahin. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa nakita niya ito na bumaba sa isang puting sasakyan. Tiya! Dala-dala ang mga gamit niya. Dali-dali niyang sinalubong ito at binigyan ng mahigpit na yakap. Diyos ko! Ang laki-laki na ng pamangkin ko! Tuwang-tuwa na sabi ni Sharon. Ang tangkad-tangkad mo, ang kinis-kinis, napakaganda pa. Manang-mana ka talaga sa akin kaya kita paborito eh. Kasi magkamukha tayong dalawa. May halong tawa na dagdag ni Tia Sharon. Nagkamustahan ang dalawa sa sasakyan habang pauwi. Kahit di maganda ang naging araw ni Celine ngayon, napawi yun na makita niya si Sharon. Buti na lang din at di ka nakarating sa Barangay Vicente. Hindi na ako nakatira sa barangay na yun, Celine. Po, buti na lang po pala. Ba't ka po umalis doon, tiya? Akala ko naman, masasta ka na talaga doon. Nagtatakang sambit ng dalaga. May magandang opportunity ako natanggap eh. At saka hindi na rin naman kami nagkasundo na ilang kamag-anak natin doon. Kaya ako na mismo ang umalis. Paliwanag nito sa kanya. Kung ano man po ang hindi niyo pagkakaintindihan, I'm so sure na sila ang may kasalanan. Kilala ko sila, kaya ayoko rin talaga bumalik dito. Kasi makikita ko na naman yung mga yun. At least po ngayon, good thing, nakahiwalay ka na sa kanila. Kwentuhan mo ako tungkol dyan mamaya, tiya ha? Di ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo. Kailangan mo lang talaga magpahinga at mabuti na lang at, wow, tiya! Eto ba ang bahay? Mansyon mo? Tuwang-tuwang sigaw ni Celine. At nang huminto ang sasakyan, nagmamadali siyang lumabas upang pagmasdan ang napakalaking mansyon sa kanyang harapan. Nilapitan ni Celine ang malaking pool at sa kanyang pagtakbo hindi niya sinasadyang madulas at dumaos-dos sa basang sahig. Muntik na siyang mahulog sa malamig na swimming pool. Mabuti na lang nahawakan siya ng isang lalaki. Gulat na nilingon ni Celine ang humawak sa kanya. What? Pasigaw na tanong nito at tinulak ang kamay ng lalaki. You? The same guy na sabi sundan ko yung dulo ng araw? Natatawa at may halong inis sa dugtong niya. Pinagmasdan niya mula ulo hanggang paa si Elias na may hawak na net. Celine! Nag-aalalang sigaw ng Tia Sharon at palapit sa kanyang pamangkin. Ayan o, siya po yung sinasabi ko sa'yo, tiya. Sundan ko raw yung araw. Siya yung kinakwento ko sa'yo. Inis na sabi ni Celine. Anong ginagawa mo dito ah? Tauhan ka ba sa bahay na to? Worker ka ni tiya, no? Ibig sabihin, araw-araw kita makikita. Aray! Napasigaw si Celine nang batukan siya ng kanyang tita. Pasensya na po, Sir Elias. Hiyang-hiya na sabi ni Tia Sharon at yumuko. Malamang, araw-araw mo siya makikita dito. Mansyon niya ito eh. Dugtong pa nito, kaya napanganga si Celine sa gulat. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang kinaiinisan niyang lalaki, mayaman pala't nagmamay-ari ng mansyon at tinitirahan ng kanyang tita sa probinsya. Hiyang-hiya siya, ngunit pilit niya yung itinago. Ganun ba? Nagmamaldita pa ring tanong ni Celine. Sino ba nagsabing dito ako titira? Sa hotel ako. Sad to say, binibining Celine. Malayo ang hotel dito. At di mo magugustuhan na makakwento tungkol sa mga hotel sa lugar na to. Pinandilatan ni Celine ang mata si Elias. Ngumiti lang naman ang binata sa kanya. Dahilan kung bakit lalo siyang nainis. Gabi na rin, Celine. Kaya dito ka na lang muna. Pumayag naman si Sir Elias na dito ka muna sa mansyon niya. Pangungumbinsi ni Tia Sharon. Hay nako, ilang beses ko na po bang sinabi na wag niyo na akong tawaging sir. Just call me by my name. I'm Elias pala, Celine. Masaya ako makilala ka. Lagi ka nakakwento ng tiya mo.
Inalok ni Elias na makipagkamay kay Celine. At hindi sana yon tatanggapin ng dalaga kundi siya pinandilatan ng kanyang tiyahin. Humingi ka na rin na sorry. No? Inis na sabi ni Celine sa kanyang tita at bumitaw na kay Elias. Kahit ngayong gabi lang ako magstay dito, aalis din ako bukas. Pagmamalaki ni Celine. Kung yan ang desisyon mo, ayos lang naman. Basta bukas lagi ang mansyon ko para sa inyo ng tiya mo. Tara, pasok na tayo sa loob. Tapos na rin ako magluto. Alok ni Elias at naglakad palapit sa pinto. Nag-abala ka pa ay sana hinintay mo na lamang ako. Nag-aalalang sabi naman ni Tia Sharon. Ako naman po ang magluluto sa'yo. Lagi na lang ikaw eh. Aba, syempre naman. Ako ang nagtatrabaho sa'yo. Tia Sharon, ang tagal mo na sa pamilya namin. This house is basically yours na nga rin eh. Kaya no need sa mga formalities na yan. Papasukin mo na yung maldita mong pamangkin. Hindi ako maldita. Pagsabat ni Celine at kinuha ang bag niya na dala ng driver. Pinagmasdan niya si Elias at tumawa. Pinanliitan niya ito ng mata. Nilapitan ng binata si Celine at walang hirap na binuhat ang bag nito. Ang sabi ko, Matilda, kahawig mo yung bata sa Matildang palabas. Biro ni Elias at napakunot noon naman si Celine dahil sigurado siyang maldita ang narinig niya. Pero hindi na siya nakipagtalo pa dito dahil pagod na siya. Manghang-mangha siya na makapasok sa loob ng mansyon ni Elias. Malaki, malinis, maraming antigong disenyo. Ngunit ang pinakakinamamanghaan niya ay ang pagiging malapit ni Elias sa mga kasambahay nito. Papaeros siguro yan. Natatawang bulong ni Celine. Huwag mo nga sabihin yan. Sa tagal kong kilala ang binatang yan, isang babae lang ang nagustuhan niya. Pagtatanggol dito ni Tia Sharon. Wala siyang girlfriend? Tusong initian ni Tia Sharon ang pamangkin. Tia, hindi ako interesado. Nakataas kamay na depensa agad ni Celine at tinawanan siya ng kanyang tiyahin. Bahala ka. Basta si Sir Elias, walang nobya. Kung interesado ka. Hindi nga ako. Sige ha, panindigan mo yan sinasabi mo. Napahinto si Tia Sharon nang lumapit sa kanila si Elias. Ako na po maglalagay ng gamit ni Celine sa taas. Suhestyon ni Elias at kinuha pa kay Celine ang ilang bag na dala nito. Ang lakas mo naman kung ganito kabigat ang dala mo. Of course. Tingin mo ba may hina mga babae? Mataray na sagot ni Celine at sinundan si Elias paakyat sa second floor. Hindi ah. I know na kaya niyong gawin ang ginagawa ng mga lalaki. I'm also a feminist, binibining Celine. Just Celine. No need na maging formal pa. Aalis din naman ako bukas. Di mo na kailangan gawin yan. Ayos lang kahit dito ka muna manatili ng ilang araw, ilang buwan o kahit isang taon pa. Hindi natawa si Celine sa biro ng binata. Ngunit patuloy niya lamang itong sinundan. Ito ang kwarto mo. Ayos lang naman sa'yo na nasa isang kwarto tayo, di ba? What? Pasigaw na tanong ni Celine at tinawanan naman siya ni Elias. Biro lang. You can't even identify a joke. Tumatawang sagot nito at binuksan ang guest room. Ito pala nga nalilinis sa aming kwarto kaya sana masaya ka dito. This is enough. Saad ni Celine at pinagmasdan ang paligid. If may kailangan ka, nasa kabilang kwarto lang ako. Hindi sinagot ni Celine ang sinabi ni Elias hanggang sa lumabas na ito ng kwarto. Humiga si Celine sa kama at mabilis na nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nagising siya, meron ng tray ng pagkain sa desk na nasa gilid ng kama. At napangiti si Celine dahil batid niya si Tia Sharon ang naglagay nun. Tinignan ni Celine ang orasan at nakitang 2:00 pa lamang ng madaling araw. Lumapit siya sa bintana at binuksan ang kurtina upang magpahangin. Labis ang ngiti niya nang maramdaman ang malamig na simoy. Napansin niya na gumagalaw ang tubig sa swimming pool. At nang tiningnan niyang maigi, nakita niya si Elias na nakalutang doon pabaliktad. Tignan mo nga naman, parang walang buhay. Natatawang bulong ni Celine sa sarili at pinagmasdan ang buwan. Nang ibalik niya ang tingin kay Elias, ganun pa rin ang pwesto nito. Nakabaliktad
at nakalutang sa swimming pool. Nagpapadala lang sa tubig. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi naman siya patay, di ba? Tanong niya sa sarili. Hoy! Sigaw pa niya. Napayakap siya sa sarili nang biglang lumakas ang hangin. At nang makitang hindi pa rin natitinag si Elias, nag-alala na siya. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kanyang silid at ng bahay. Hoy! Muling sigaw ni Celine at hindi alam ang gagawin dahil hindi naman siya marunong lumangoy. Tinibayan ni Celine ang sarili at dali-daling tumalon sa malamig na swimming pool. Nanginginig siyang lumapit kay Elias at hinarap ang binata sa kanya. Nagulat na lang si Celine nang bumukas ang mata nito at nagtataka siyang tiningnan. Akala ko, naguguluhang sambit ni Celine at tinanggal ni Elias ang nakalagay na earpiece sa tenga. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong nito. Akala ko kung ano nangyari sa'yo eh. Nakabaliktad ka kasi. Naiinis niyang saad at napakapit pa rin siya kay Elias. Hindi napigilan ng binata ang pagtawa at tinulak siya ni Celine palayo kahit na kinakabahan. Dahil hindi siya marunong lumangoy at malalim ang tubig. Ba't ka kasi nakabaliktad dyan? Ano naman? Anong ano naman? Kahit sino pag nakita kang nakaganon, iisipin na baka na paano ka na. Inis na sagot ni Celine at tinawanan lamang siya ng lalaki. Napansin ni Celine na pinagmamasdan ni Elias ang katawan niya. Hinampas ni Celine ng tubig at nagtataka siyang tiningnan nito. Ano bang problema mo? Pinagmamasdan lang naman kita. Nanginginig ka. Kung nilalamig ka, tara na. Tumaas na tayo. Napahinto si Elias sa pagsasalita ng talikuran siya ni Celine. Bahala ka dyan, aakyat na ako. Malamig masyado yung tubig. Hindi sumagot si Celine dahil sa kaba. Pinipigilan niyang humingi ng tulong kay Elias dahil hindi siya marunong lumangoy. Nakatayo lamang siya sa pool at nang lakasan ng loob, humakbang siya sa hagdanan. At yun ang naapakan niya, samantala, hindi niya inasahang nadula siya doon at lumubog sa tubig. Takot na takot siyang pilit na inaahon ang sarili sa malalim na pool. Nagulat na lamang siya nang maramdaman niya ang kamay na humawak sa kanyang braso. Napilitan si Celine na kumapit sa braso ni Elias hanggang sa hilahin na siya nito pataas. Takot na takot siyang yumakap sa lalaki. You're okay. Safe ka na. Ligtas ka na. Mahinahong pagpapakalma sa kanya ng binata. Kitang-kita ni Celine ang pagdadalawang isip ni Elias na hawakan ang kanyang buhok. Tara na, umalis na tayo sa tubig. Alok pa nito at binuhat siya paalis ng swimming pool. Dahan-dahan itong inupo sa bench si Celine at inabutan ng towel. Nagdadalawang isip ang babae kung tatanggapin niya ito. Nang tawanan siya ni Elias. Bakit pa parang hirap na hirap kang tumanggap ng tulong? Towel lang yan, di naman kita sisingilin. Saka tingnan mo nga yung sarili mo para kang basang sisiw. Tumatawang sabi ni Elias kaya tinanggap niya ang towel na inaabot nito. Tumalikod ng lalaki upang bigyan si Celine ng privacy. Una na ako sa loob Huwag ka na masyado magpagabi dito. Malamig. Saka maligo ka bago ka matulog ulit. Huwag ka matulog na basang-basa yung buhok mo. Bili nito at naglakad papasok sa mansyon. Naiwan namang mag-isa si Celine na sinundan ng tingin si Elias na paalis na. Makabili naman. Parang concern na concern. Ngayon nga lang kami nagkakilala. Bulong ni Celine sa sarili at tumingala sa buwan habang pinupunasan ang buhok. Napangiti siya sa buwan at binaba ang tingin sa pool kung saan siya niligtas ni Elias. Pilit tinanggal ni Celine sa isipan na lalaw naging makisig ang lalaki sa ginawa nito. Nang makaramdam ng antok, pumasok na si Celine sa loob ng mansyon. Naligo at saglit na nilagay ang mga damit sa cabinet at muling natulog. Kinabukasan, nagising si Celine sa pagtilaok ng mga manok. Magandang umaga, Celine. Nakangiting bati sa kanya ng tiya Sharon na abala sa pag-aasikaso ng almusal. Good morning po, tiya. Kumusta naman ang pagtulog mo? Ano ang masasabi mo sa silid mo? Masarap po yung tulog ko. Kahit na medyo naninibago ako, tsaka ayos naman yung kwarto. Ang laki nga Mas malaki pa yun sa kondo ko sa Maynila. Sagot niya
at magkukwento pa sana ng iwan siya ni Tia Sharon upang pumunta ng dining table. Lumapit si Celine sa coffee maker. Magtitimpla sana ng kape, ngunit hindi niya makita ang creamer. Well, hindi kami gumagamit nun. Napalingon siya sa likuran at nakita si Elias na kabababa lamang at nakita niyang basa pa ang buhok nito. Well, may gatas ba kayo? Kahit yan lang? Chocolate drink. Energy drink. Magsusoft drinks na lang ako. Aniya, na hindi man lang sinasagot ng lalaki ang kanyang tanong. Lumapit siya sa ref, bubuksan niya sana ito nang hawakan ni Elias ang takip nito. What? 6:00 ng umaga, tas magsusoft drinks ka? Hindi healthy yon. Hindi naman ako umiinom ng black coffee at saka ng chocolate drink. Baka hindi ka lang masarap magtimpla ng kape. Hindi nakasagot si Celine sa sinabi ni Elias dahil tama naman talaga ito. Naglakad si Elias palapit sa coffee maker. Ako na magtitimpla ng kape mo. Lahat ng tao sa bahay paborito ang black coffee ko. Sambit nito habang nagtitimpla. Napaisip naman si Celine sa sinabi nito. Lahat? Hindi ba ikaw lang nakatira dito? Tanong niya. Yeah, but I meant our maids. Sanay sila sa black coffee ko. Ilang minutong naghintay si Celine ng kanyang kape. Alam mo, kung gusto mo ng creamer, may tindahan banda ron. 10 to 15 minutes ang lakad. Pwede ka magbike. Hindi ako marunong magbike. Diretsong sagot ni Celine kaya natawa si Elias. Really? Ilang taon ka na ba? What? Tinatawanan mo ko? I'm just 26 years old. Depensa ng dalaga. 26? At hindi mo alam kung paano magbike? Hindi. Wala naman nagturo sa akin 26 and wala kang boyfriend? Wala. Napahinto si Celine na nabigla sa tanong ni Elias. Then that's good. Here's your coffee. Ma'am, don't worry. Ilalagay ko na sa grocery list ang creamer na gusto mo. Pwede mo ako samahan mag-grocery para hindi ka naman mabagot dito. Inabot nito ang kape kay Celine at nahalata ni Celine na tila excited si Elias na matikman niya ang kapeng ginawa nito. Dahan-dahan na, mainit. Ilang beses hinipan ni Celine ng kape bago uminom ng konti at napapikit siya sa sarap ng timpla ni Elias. Napadilat siya ng marinig ang mahinang tawa nito. Pumikit ako kasi masyadong mainit at mapait. Iba naman sinasabi ng mukha mo . Sagot nito at lumapit sa niluluto niyang pansit. Kumakain ka rin ito, di ba? Tumango si Celine sa tanong ni Elias. Sabi ng tiya mo dati, paborito mo raw to. Dugtong pa nito at tumango na naman si Celine bago lumapit sa kanya upang tingnan ng pansit dahil mukha ito masarap at hindi naman siya nabigo. Depende sa luto. Well, mas lalo mo siya magugustuhan ngayon. Biro ni Elias at kumuha ng isang tinidor na pansit. Pinaypayan nito gamit ang kabilang kamay. Dati kasi may karinderya si Tia Sharon. At lagi ka nagpupunta sa karinderya niya. Tama? At lagi ka naubusan ng spaghetti. Pansit ang lagi natitira kaya pansit na lang ang almusal mo. What? How did you know that? Kinwento sa ng tiya mo. Ilang beses na nga . Alam ko rin na na-snatch yung bag mo nung high school ka. At hinabol mo yung snatcher. I know you before I met you, Celine. Hindi napigilan ng dalaga ang kanyang ngiti sa sinabi ni Elias. Tikman mo kung gusto mo. Inabot ni Elias ang tinidor na may pansit kay Celine. Kukunin na sana ni Celine ang tinidor nang si Elias na mismo ang maglapit nito sa labi niya. Kainin mo na lang. Di na mainit yan. Huwag kang mag-alala. Hindi na nagreklamo pa ang dalaga at agad niyang tinikman ang pansit na niluto ni Elias. Nanlaki ang mata niya ng malasahan kung gaano ito kasarap. Ayos ba? Mukhang nagustuhan mo . Ayos lang, pwede na. Kunwaring hindi nasasarapan na sabi ni Celine. Parang may kulang . Kulang ng kanin. Nakangiting sabi ng dalaga, kaya napangiti na rin si Elias sa kanya. At nakwento rin pala ng Tia Sharon mo yung trabaho mo. Fashion designer . Ang cool nun. Napalunok si Celine sa sinabi ni Elias.
Hindi na. Maikling sagot niya. Bakit naman? Nagbabakasyon ka lang naman dito. Hindi ka naman umalis sa trabaho mo. Actually, umalis ako. At actually, natanggal talaga ako. Hindi na ako fashion designer. Hindi na ulit ako magde-design ng damit ever. Bakit? Ano ba nangyari? Hindi ba nakwento sa'yo ni Tia? Umiling si Elias sa tanong ni Celine. Ang sabi niya lang, magbabakasyon yung pamangkin niya rito. Maghanap siya ng hotel na magugustuhan mo. So I just offered my house. Iniisip niya nga na doon ka na lang tutuloy sa Barangay Vicente kasi pangit talaga ang mga hotels dito. Muling napalunok si Celine nang banggitin ni Elias ang baryo nila. Oh, I think if wala akong magustuhan, baka pumunta na lang muna ako sa Barangay Vicente. No, di mo kailangan gawin yan. You can stay here for as long as you want. No fees, no obligations, no expectations. Pwede ka magstay dito kahit gaano pa katagal. Napangiti si Celine sa sinabi ng lalaki. At nagtaka kung ba't alam nito na ayaw niya sa baryo nila. Baka lang maboard ka kaya feel free na mag-ikot-ikot sa asyenda. Mamasyal or anything. If may gusto kang puntahan, sabihin mo lang sa tiya mo. O dun sa driver natin. Kung gusto mo, isama mo na lang ako. Lumawak ang ngiti ni Celine. Salamat ha. Actually, kagabi ko pa hinihintay ang pasasalamat mo. Pero, mas okay pala kapag mas nagsusungit ka. Mas maganda kapag masungit. Nakangiting pangaasar ni Elias kaya tumawa ang dalaga. Celine! Napatingin si Celine sa pinto ng kusina nang tawagin siya ni Tia Sharon. Tulungan mo nga ako maghain dito? Iya, bisita siya. Natatawang sabi ni Elias. Hindi, ayos lang, wala rin naman akong ginagawa eh. Mabilis na sabi ni Celine at lumabas na ng kusina. Bumalik pa siya at sinilip si Elias na abala sa pagluluto. Elias, thank you sa kape ha. Ngumiti lang si Elias sa kanya bilang tugon. Magaan na dumaan ang araw sa kanila. Masayang tumutulong si Celine sa mga gawaing bahay, kasama ang kanyang tiya Sharon. Sabay silang naglaba, namalengke, at nag-asikaso ng tanghalian. Nang dumating ang gabi, kahit pagod si Celine, ayaw pa niyang matulog. Sumilip siya sa bintana ng kanyang silid. Nakita si Elias sa swimming pool na nakabaliktad na naman. Natawa siya at naisipang puntahan ito. Athlete ka? Tanong ni Celine at naupo sa tabi ng pool. Binabad niya ang kanyang paa sa swimming pool at humarap naman si Elias sa kanya bago lumangoy palayo. I used to be one. Maikling sagot ng lalaki. Tumango lamang si Celine at hindi na satisfy sa sagot ng isa. Pero gusto ko ng buhay na ganito. Tahimik, nagmamanage ng negosyo, may farm, hasyenda, at nasa probinsya. Dugtong pa ni Elias at unti-unting lumangoy palapit kay Celine. Inambahan niya ang dalaga na babasain niya ito. Subukan mo. Natatawang banta ni Celine at tinawanan siya ni Elias bago nagpatuloy sa paglangoy. Binalik na ni Celine ang cellphone nito. Namuntik nitong itapon kanina kung nagpatuloy pa sa pang-aasar ng lalaki. Nakita niyang may 3 missed calls ng babaeng nagngangalang Grace at nakita pa ni Celine ang magandang picture nito. At nagtaka siya ngunit hindi siya nagsalita. So, bakit ka nag-quit sa swimming? Interesadong tanong ni Celine. Naglagay siya ng wine sa isang baso at ininom yon. Unfair eh. Unfair? Oo. Unfair pag ginagawa mo yung best mo, tapos dinadaya ka ng iba. Napatigil si Celine sa sinabi ni Elias. Dinaya ka? Naiinis at nalulungkot niyang tanong. It was a long time ago. Ako dapat ang panalo pero alam mo, the day before ako lumaban, na-aksidente ako at gawa yun ang kalaban ko. Tagal kong pinaghandaan ng laban na yun pero wala eh. Mukhang di para sa akin. Anong di para sa'yo? Lahat ng bagay mapapasayo kung paghihirapan mo. Ano yun? Ganun na lang? Hindi man lang ba nanagot yung gumawa nun sa'yo? Hindi siya nakulong o ano? Hindi. Actually, nasa ibang bansa na siya. Sikat na swimmer,
at na-achieve yung pangarap niya. Na-achieve niya na yung pangarap mo. Inis na bulong ng dalaga. Anong ibig mo sabihin? Kasi diba ikaw yun? Ikaw dapat yun nandun. Pwesto mo yun lugar mo yun. Tapos hinayaan mo lang na mapasa kanya? Dapat di ka pumayag. Dapat lumaban ka. Di naman lahat kasing tapang mo. Natatawang sabat ni Elias kaya natawa rin siya. Di rin naman ako matapang. Look at me. I'm hiding. Di naman to bakasyon Ayoko na lukuhin ang sarili ko. Nagtatago naman talaga ako. Hindi ko maayos ang problema ko sa Maynila dahil napagbintangan akong nanggagaya ng designs ng iba. Kaya heto ako ngayon, nasa harapan mo. Nagkukunwaring nagbabakasyon. Alam mo, Celine, whenever I look at you, ang nakikita ko lang ang talented na babae na pamangkin ni Tia Sharon. Isa pa, hindi ka naman tumigil. Nag-pause ka lang sandali pero babalik ka rin. And once na bumalik ka, you'll be stronger. Better than yourself yesterday. So if ang goal mo talaga magpahinga sandali, nasa tamang lugar ka. Nasa tamang tao ka. Nasa akin. Napatitig si Celine sa sinabi ni Elias at pinigilan ang pagngiti. Nakikita ko na yung ngipin mo, itawa mo na yan. Hindi ako natatawa ha. Hindi raw. Biro ni Elias pabalik at nagpatuloy sa paglangoy. Nataranta si Celine at tatayo sana ng hawakan ni Elias ang paa niya at dahan-dahan siyang hinila pababa sa pool. Elias, bitiwan mo nga ako, wag kang feeling close. Elias! Hindi naman masyado malamig ang tubig Hindi ako marunong lumangoy. Di mo kailangan matuto. Andito ako, kapit ka lang. Pagpipilit ni Elias at hinawakan naman ni Celine ang braso ng lalaki. Huwag mo akong bibitawan sasapakin kita. Natawa si Elias sa banta ni Celine na dahan-dahan niyang binababa sa swimming pool. Ayan, maglakad ka lang, dahan-dahan. Gusto ko mag-floating. Nag-demand ka pa talaga ng floating Bulong nito na patuloy pa ning nakaalalay kay Celine. Tuturuan kita ng basics. Naiinis si Celine. Sa tuwing tinatawanan siya ni Elias dahil lumulubog siya at hindi nakokontrol ang sarili. Pero dahil matagal niya nang gustong matuto na lumangoy, ngunit wala lang talaga siyang sapat na oras, ginrab niya na ang oportunidad. Hindi niya maipagkakaila na masaya siya habang tinuturuan siya ni Elias. Ilang oras na lumipas, nasa swimming pool pa rin ang dalawa. Steady mo lang yung katawan mo. Pikit mo yung mata mo. Ayoko nga. Panlalaban ni Celine. Andito naman ako, kumalma ka lang. Hindi kita iiwan sa tubig. Magtiwala ka lang. Ganun ba kahirap magtiwala? Hindi sumagot si Celine at pinikit na lamang ang mga mata. Linisin mo yung isipan mo. Hayaan mo lang na gumalaw ang katawan mo sa tubig. Huwag kang mag-aalala. Hindi ka tatangayin ito kung saan. Tiwala lang. Kalmadong sambit ni Elias at sinunod ni Celine ang sinabi niya. Dahan-dahang binuhat ni Elias si Celine hanggang sa lumutang siya sa tubig. Open your eyes. Sinunod naman ni Celine ang sinabi nito at napangiti siya na makita ang maliwanag na buwan sa langit. Ang ganda ng buwan. Natutuwang sambit ni Celine. Maganda nga. Nakangiting saad ni Elias habang nakamasid sa dalaga. Nagtagal pa ang dalawa sa swimming pool bago naisipang umahon. Salamat Elias ha. Wala yun. Bukas ba ulit? Swimming lesson? Tumango si Celine at binalot ang sarili sa towel. May plano ka na ba bukas? Punta tayo sa hacienda. Hindi yun gaano malayo dito. Napangiti ang dalaga sa alok ni Elias. Sige, bukas ha. Tumalikod na si Celine at naglakad papasok ng mansyon. Nakasalubong niya ang kanyang tiya na nakangisi sa kanya. Ayan ha? Wala yon, tiya. Alam ko ibig sabihin ng tingin mo Natatawa at naiinis na sabi niya sa tiya Sharon habang nakangiti pa rin to sa kanya. Kayo ha? Wala namang masama kung may pagtingin ka na sa kanya. Wala pa nga po akong 1 linggo dito, tiya. Ano naman? Di naman mahalaga kung gaano katagal mong kilala yung isang tao para magustuhan mo. Yung iba nga lang, 1 tingin lang. Alam na agad nila
na gusto nila ang taong yon. Kaya nga tinawag na first love o di kaya love at first sight. Tia, hindi ako naniniwala sa love at first sight na sinasabi mo. Isipin mo naman po, paano ka magkakagusto at magmamahal ng tao na hindi mo naman talaga kilala? Pero kung bibigyan ka ba ng mahabang panahon na makasama si Elias at makilala siya, kikilalanin mo ba siya? Bibigyan mo ba siya ng pagkakataon? Hindi sumagot si Celine at tumawa na lang muna. Sumulyap siya sa bintana at nakita si Elias na abalang lumalangoy. Huwag ka na mahiya. Wala namang mali kung may pagtingin ka sa kanya. O kung magkakaroon ka ng pagtingin, pareho naman kayong single. Pero tiya, nandito ho ako para magbakasyon at mag-isip-isip. Lumayo mo na sa Maynila, di ba? Yun ang sabi mo. Hindi pa ako nandito para maghanap ng pag-ibig. Depensa naman ang dalaga. Malay mo naman. Di ba makahanap ka? Malay mo ito ang tamang lugar para sa relasyon mo. Malay mo naririto sa probinsyang ito ang tamang tao. At malay mo naman si Elias yun. Tiya, maririnig ka niya ni Elias eh. Ano naman? Hindi naman totoo, di ba? Sabi mo nga, wala kang gusto sa kanya, di ba? Tumatawang asar ni Tia Sharon kaya pabiro niya itong inirapan. Masayang nahiga sa kama si Celine. Matutulog na sana ngunit naalala niya pa si Elias. Tumayo siya, naglakad palapit sa bintana. Sinilip niya sa bintana ang lalaki. Nakatayo ito sa gilid ng pool at umiinom ng tubig. Pinagmasdan ni Celine mula ulo hanggang paa ang binata. Di na masama. Bulong niya sa sarili at napahiya sa sarili nang mapagtanto ang kanyang ginagawa. Kinabukasan maagang nagising si Celine dahil sa katok sa pinto ng kanyang tiyahin. Kahit inaantok pa siya, bumangon siya upang tumulong sa paghahain ng almusal. Good morning. Coffee, madam. Nilingon ni Celine si Elias na may dalang tasa ng kape. Salamat, may creamer na ah. Natutuwang sabi ni Celine. Mag-almusal na tayo at pupunta pa tayo ng hasyenda. Nakaramdam siya na excitement sa sinabi ni Elias. Masayang nag-almusal si Celine kasama ang binata, Tia Sharon at ilang kasambahay roon. Maaga rin siyang naligo upang makapaghanda nang sa ganon maaga sila makapunta ng hasyenda. Seryoso ba to? Magbabike tayo? Gulat na tanong ni Celine at hindi makapaniwalang tiningnan si Elias na nakasakay na sa bike. Bakit? May problema ba sa bike? Hindi nga ako marunong magbike. Sino ba nagsabing magbabike ka mag-isa? Mamaya pa yon pag tinuruan na kita. Ano? Ayoko nga! Naiinis na sambit ni Celine at patalikod na kay Elias nang hawakan siya nito sa braso. Nagulat si Celine at napatingin sa kanyang braso na hawak ngayon ni Elias. Nahihiyang bumaling ng tingin sa ibang parte ng lugar ang dalaga. Kinikilig siya at pilit niya yung tinatago. Sakay ka na dito sa harap ko. Natawa si Celine sa biro ni Elias. Huwag ka mag-alala, di kita ihuhulog. At inalalayan siya ng binata na maupo sa upuan na nasa harapan nito. Komportable ka ba? Wala naman to dati, di ba? Wala pinagawa ko yan para sa'yo. Nagulat si Celine sa sinabi ni Elias at magsasalita pa sana nang paandarin na nito ang bike at hindi sinasadyang maapakan ang paan ni Elias at yumakap sa kaliwang braso nito. Gulat na gulat at nahihiya si Celine. Si Elias naman hindi napigilan ng pagtawa. Ano nakakatawa? Magmaneho ka na, baka matumba tayo. Yes, ma'am. Napangiti si Celine sa masunuring sagot ni Elias at walang hirap na nagpedal. Masyado ba mabilis? Bagalan ko ba? Sabihin mo lang Naging kalmado si Celine sa hindi kabilisang takbo ng bike. Langhap na langhap niya ang sariwang hangin at pinagmamasa ng mga damo, halaman at punong nagsasayawan. Tingnan mo. Sambit ni Celine at tinuro ang malaking puno sa di kalayuan. Parang masarap pag-picnic doon. Di mag-picnic tayo dyan sa susunod. Tumawa si Celine sa sagot ni Elias. Ang bilis mo namang magdesisyon. Ganun talaga sigurado ako Sigurado saan? Sigurado sa'yo. Sigurado sa'kin? Nauutal na tanong ni Celine at nilingon si Elias sa kanyang likuran.
Nagkatitigan ng dalawa at binigyan siya ng binata ng isang malawak na ngiti. Hindi siya sumagot at napaisip na lang si Celine kung sapat na ba ang ngiting yon na sagot ni Elias. Kapit ka ah. Ano? Tanong ng dalaga at tinuro ni Elias ang malubak na daan. Wala na ba ibang daan? Hoy, aray, ano ba? Narinig ni Celine ang halakhak ni Elias nang tumama ang gulong ng bike sa malubak na daan. Tumahimik ka nga, huwag kang tumawa. Aray, wala na bang ibang daan? Kung may ibang daan pa, dadaan ba ako dito? Hindi sinasadyang mabitawan ni Celine ang braso ng lalaki at muntik na siyang mahulog. Mabuti na lang nahawakan ni Elias ang bewang niya habang patuloy pa rin itong nagmamaneho. Ayan, di ba? Nakaligtas naman tayo. Malapit na ba tayo? Di pa, binabagalan ko pagbabike eh. Bakit naman? Para mas matagal tayo magkalapit. Kahit na nakaramdam ng kilig, sinamaan ni Celine ang tingin si Elias kasi nakornihan siya. Kaya siguro dumaan tayo dun sa malubak, no? Sinadya mo yun, no? Asar ni Celine, pabalik. Talaga? Natatawa si Celine sa sagot ni Elias na binilisan ng pagpepedal. Nakita mo ba yung malawak na lugar na yon? Tiningnan niya ang tinuturo ng binata. Ayan ba ang hasyenda mo? Sa'yo lahat yan, Elias? Sana akin din lahat to. Bulong ni Elias at nagtataka siyang tiningnan ni Celine na hindi naintindihan ang sinabi. Iyo lahat ng ano? Wala. Iyo lahat ng ano? Ano? Itong lugar na to. Sana akin lahat to. Ang sakit mo naman. Tinawanan ni Elias ang sinabi ni Celine. Hala, tingnan mo, may mga batang naglalaro ng saranggola. Tuwang-tuwang sabi ng dalaga bago ituro ang grupo ng mga bata na may hawak na saranggola. Tara, puntahan natin. Nilapit ni Elias ang bike sa mga bata. Pinagmasdan siya ni Celine na makapag-interact sa mga ito. Halatang ka-close nito ang mga bata hanggang sa binigyan si Elias ng isang saranggola. Napangiti si Celine. Excited siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Natutuwa niya itong binigay kay Celine. Ngumiti pa si Elias sa dalaga. Close na close kayo ah. Anak ko yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Celine sa sinabi ng lalaki. Tumawa naman ang binata sa ekspresyon ng dalaga. Biro lang. Nakakatawa ka talagang biruin oh. Lahat pinapatulan mo. Pabirong inirapan ni Celine si Elias at nagulat na lang nang hablutin ni Elias ang saranggola sa kanya. Hoy, akin yan! Kinuha ko to sa mga bata. Pero binigay mo sa akin. E di kunin mo. Huwag mo ako subukan ah. Kahit atleta ka pa, mabilis pa rin akong tumakbo. Pagmamayabang ni Celine at mabilis na hinabol si Elias para sa saranggola. Masaya sila nagtakbuhan at naghabulan sa gitna ng matataas at hinahangin ng mga damo. Maaabot na sana ni Celine ang saranggola sa kamay ni Elias nang bigla siyang napaupo at humawak sa kanyang paa. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Celine at naupo sa lupa habang hinihingal. Biro lang. Natatawang sambit ni Elias at mahinang tinulak si Celine sa pagitan ng mga damo upang mapahiga ito. Hinayaan ni Celine na bumagsak ang kanyang katawan sa mga damo at tumingala sa langit. Tinabihan naman siya ni Elias. Parang ayoko nang bumalik sa Maynila. Natutuwang sambit ni Celine at tumagilid upang humarap sa binata. Napatitig siya dito. Sabi ko naman sa'yo, kahit gaano ka pa katagal dito, ayos lang sa'kin. Mahinahong sagot ni Elias. Nagulat si Celine nang dahan-dahang ilapit ng binata ang kamay sa kanyang pisngi upang tanggalin ang dahon doon. Paano naman kung gusto kong bumalik? Pansin ni Celine ang saglit na pagkawala ng ngiti ni Elias dahil sa tinanong niya. E di ako naman ang pupunta sa'yo. Nakatira ka sa kondo, di ba? E di ako naman makikitira. Natawa si Celine sa sagot nito. Ako naman maglilinis ng bahay mo, magluluto, mag-aasikaso habang ikaw naman nagtatrabaho sa opisina bilang fashion designer. Hindi na ako babalik sa trabaho ngayon. There's no opportunities left for me. Di mo naman kailangan maghintay na oportunidad. Di mo kailangan tumayo at umasa na sana may lumapit sa'yo. Kaya mong gumawa ng sarili mong opportunity. Talented ka, marami kang ideas, masipag, matalino, hardworking. Paano mo naisip na wala na ibang oportunidad sa ganyang estado mo?
Napangiti si Celine sa tinura nito. Kapag salita ka naman, parang kilalang kilala mo ako Para nakita mo na yung mga disenyo ko. Sarkastikong sagot niya. Hindi ka naman makakarating sa kung saan ka ngayon kung di ka magaling eh. Hindi man kita ganun kakilala, pero marami pa tayo oras para magkakilala pa. Magkakausap pa rin naman tayo, di ba? Paano kung maisipan kong bumalik? Seryosong tanong ni Celine. Binigyan siya ng matamis ng ngiti ni Elias. Pwede kang umalis at bumalik kahit kailan mo gusto. Nakaramdam ng lungkot si Celine sa sinabi ni Elias. Pakiramdam niya, walang pakialam ang binata kung magkikita pa sila o hindi. Nadismaya siya at tumayo na lamang. Bigla namang nagsalita si Elias. Kasi pwede naman kitang puntahan. Pwede kitang hintayin. Pwede rin kitang samahan. Kung papayag ka. Dahil sa sinabi nito napangiti si Celine. Kung kanina dismayado ang dalaga, ngayon tila nagbago naman ang mood nito. Gagawin mo yon? Kung para sa'yo, sa tingin ko, hindi lang yun ang kaya kong gawin. Nawala ang ngiti ni Celine sa seryosong sagot ni Elias. Napaubo pa si Celine bago nagsalita ulit. Well, I guess, good friends na tayo ngayon. Friends? Fine, I'm good with that. My good friend. Tara na at magpalipad na tayo ng saranggola. Ngumiti si Celine at inabot ang kamay ni Elias upang tulungan siyang tumayo. Ang kaso, nahila niya si Elias at bumagsak si Celine sa ibabaw ng katawan nito. Gulat na tiningnan ng dalaga si Elias na nakatitig sa kanya. Di ko sinasadya. Nagulat si Celine nang ayusin nito ang kanyang buhok at napangiti pa at binaba ang tingin sa labi ni Elias. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na halikan ng binata. At nang ilapit niya ang labi sa lalaki, may narinig silang boses ng matanda. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Hindi talaga kayo nahiya? Dali-daling tumayo si Celine at Elias habang nahihiya at natatawa. Dahil may nakakita sa kanila at ibang iniisip nito. Hindi po ganun yon. Natatawang sigaw ni Elias at siniko naman siya ni Celine. Masayang naglakad ang dalawa patungo sa hasyenda, habang nagpapalipad ng saranggola. Maya-maya pa napatingin si Celine kay Elias, at nahuli siya nitong nakatingin sa kanya. Nang makarating silang dalawa, kumain muna sila kasama ang mga trabahador. Hindi mawala ang ngiti ni Celine sa mga oras na yon. Habang abala naman si Celine sa pagtulong sa pagtitrim ng mga damo, tuwang-tuwa siyang nilapitan ni Elias. Ito po, magaling na designer to. Nagulat si Celine na ipakilala siya ng lalaki sa isang matandang lalaki. Sikat po yan sa Maynila. Andito lang po para magbakasyon. Magaling po yan, talentado at flexible. Kahit anong design, kayang-kaya. Anong meron? Shh, mayor yan dito. Naghahanap kasi siya ng designer sa kasal ng anak niya. Nagulat si Celine sa sinabi ng lalaki. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Magaling po talaga to. Sinasabi ko sa'yo, Mr. Alonzo. Kilalang kilala yan sa syudad. Hindi mo po pagsisisihan. Pamangkin po siya ni Tia Sharon. Kaya pala kamukha niya si Sharon. Ayos lang ba sa'yo, Iha? Nakunin kitang designer sa kasal ng anak ko. Patingin muna ako ng portfolio mo. Nagdadalawang isip pa si Celine, ngunit nabuo na ang desisyon nang makita niyang nakangiti sa kanya ang binata. Ayos lang po, Mr. Alonzo. Ako manager niyan. Natatawang saad ni Elias sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Celine sa pagdidesign ng gown. Isang bagay na namiss niyang gawin habang sinasabay ang pagtulong kay Elias sa pagpili ng mga telang gagamitin para sa tinatayo nitong bagong resort. Ilang linggong nagkasama at naging malapit silang dalawa sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Lalong lumalalim ang nararamdaman ng dalaga kay Elias, na pilit nitong tinatago hanggang sa napagdesisyonan niyang sabihin ang nararamdaman dito. Elias, magkita tayo sa malaking puno mamaya. Naalala mo yun, di ba? Sabi mo kasi magpipiknik tayo doon. May gusto sana ako sabihin sa'yo. Alauna ng hapon, nasa ilalim na ng puno si Celine.
Nakalatag ang malaking sapin at may mga biskwit, prutas at chips sa ibabaw nito. Binuksan niya ang bag niya upang kunin ang salamin at pinagmasdan ng sarili. Pinili niyang suotin ang bulaklaking dress na pinuri ni Elias noong nakaraang linggo. Can't believe. Ginagawa ko to para sa lalaki. Inis na bulong niya sa sarili. Ngunit nang maalala niya si Elias, nakaramdam siya ng kaba dahil siya ang unang aamin dito. Hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa isang masayahin at simpleng bilyonaryo na malayong malayo ang pag-uugali niya. Dumaan ang 1, 2, 3, at ilan pang oras hanggang sa ginabi na si Celine pero hindi pa rin pumupunta si Elias. Hindi pa nga sigurado ang dalaga kung nabasa ba ni Elias ang mensahe o sadyang hindi lang siya nito pinansin. Naabutan na siya ng ulan dahil wala siyang dalang payong. Hirap na hirap siyang ligpitin ng nabasang pagkain at binalot ang sarili sa sapin. Ngunit hindi naman sapat yon kaya't nabasa pa rin siya ng ulan. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Inis, disappointment, konting galit at lungkot at panghihinayang. Sa kabila nun, nagawa niya pa ring matawa dahil pakiramdam niya ang baba niya na hindi man lang pinansin at pinuntahan ni Elias. Umuwi na lamang siya sa mansyon at hindi alam ang mararamdaman kung makikita si Elias na naroroon. Sinalubong siya ni Tia Sharon sa gate na alalang-alala sa kanya. Diyos ko, Celine! Ano nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Sana tinawagan mo ko para nasundo kita. Ayos lang po ako. Mahina niyang sambit. Ano ba naman tong araw na ito? Mukhang magkakasakit ka pa, ha? Tapos si Elias naman nasa ospital. Po? Nasa ospital si Elias? Anong ospital ho? Ano nangyari sa kanya? Nag-alala siya. Kay Elias, lumakas ang tibok ng puso niya sa kaba at takot dahil hindi niya alam kung ano nangyari dito. Nasa Rodriguez Hospital, malapit lang. Hindi na pinatapos ni Celine magsalita ang tiya. Nagmamadali niyang kinuha ang bike sa gilid. Batid ng dalaga kung nasa na ospital na yon. Kahit di siya nagsayang ng oras at nagbike papunta roon habang kumakabog ang kanyang dibdib sa kaba at takot. Mabuti na lamang naturuan siya ni Elias gumamit ng bike kaya marunong na siya ngayon. Meron po bang pasyente dito na Elias ang pangalan? Napahinto si Celine sa pagsasalita nang makita si Elias na nakatayo sa di kalayuan at inaalalayan ng isang magandang babae na hindi niya kilala. Nakaramdam ng tuwa si Celine dahil mukhang hindi naman napano si Elias. Ngunit bigla niya ikinagulat nang halikan ng babae si Elias sa labi. At sa oras na yun nagtama ang mata nila. Mabilis na tumalikod si Celine dahil sa hiya, inis at sakirot sa kanyang puso na nararamdaman ngayon. Celine? Hindi niya pinansin ang tanong nito. Nagmamadali lamang siyang naglakad palabas ng ospital. Narinig niya ang pagtawag ng babae kay Elias. Celine, sandali. Basang-basa ka. Huwag ka na lalo magpaulan. Nag-aalalang sigaw ni Elias at hinabol siya palabas ng ospital. Naramdaman na lamang ni Celine na merong kamay na humilas sa kanya. Pagharap niya, nakita niya ang binatang pinapayungan siya. Ano ka ba naman? Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Ba't basang-basa ka? Ano nangyari sa'yo? Sana tinext mo na lang ako para nasundo kita. Di mo nga nabasa yung message ko. Naiinis na sabat ni Celine. Pero ayos lang. Busy ka pala eh. Busy ka sa iba. Dugtong pa niya at tumalikod na kay Elias. Ngunit hinarap siya nito sa kanya. Ihahatid na kita. Di na kailangan. Nakarating nga ako mag-isa eh. Ibig sabihin kaya ko ring umalis mag-isa. Kasi hindi pala kita kailangan, Elias. At hindi mo rin naman ako kailangan, di ba? Celine, hindi kita naintindihan. May nangyari lang na emergency kanina. Kauuwi lang kasi ni Grace. Nagkaroon ng aksidente kaya hindi ko nabasa yung text message mo. Pasensya na hindi ko sinasadya. Huwag kang umuwi mag-isa. Ihahatid kita. Hindi na nga kailangan. Hindi naman kita kailangan. Celine, sandali. Ba't ka ba nagkakaganyan? Kasi nga, napalakas ang boses ni Celine. Ngunit hindi niya kayang dugtungan ang sinasabi. Lalo at nakita niya si Grace sa palabas ng ospital, suot ang jacket ni Elias. Hinihintay ka na niya. Siya ang may pangangailangan sa'yo pero ako hindi. Ano bang gusto mong patunayan, Celine? Pag-usapan natin to, hindi kita naiintindihan. Pakiusap, ipaintindi mo naman sa akin. Kasi ayoko maging ganito tayo. Ayoko matapos ang meron tayo. Bakit? Ano bang meron tayo, ha? Di ba magkaibigan lang tayo?
Kung ganon. Sige, ganon ang turing mo sa akin. Wala akong magagawa, Celine. Pero hindi lang kaibigan ang turing ko sa'yo. Tingin mo ba? Kaibigan lang ang turing ko sa'yo kung maglalaan ako ng maraming oras para kilalanin ka? Para alamin ang paborito mong pagkain, ang paborito mong kulay? Tingin mo ba kung kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, gagawa ako ng kung ano-anong dahilan para lang mas mapahaba ang oras na magkasama tayo sa isang araw? Sa dami ng paraang nagawa ko, hindi pa rin yun sapat. Hindi sapat na araw-araw kita makita lang, Celine. May gusto ako sa'yo, aaminin ko mahal kita, Celine. Oo, mahal kita. Ikaw, at hindi ang babaeng nakita mo kanina. Kung iniisip mo na may relasyon kami dahil sa halik na yon. Sa halik na binigay niya na hindi ko naman ginusto. Sa halik na nais ko, sana ikaw ang nagbigay. Walang mali siya yun sa akin. Walang halaga. Kasi ikaw lang ang nakikita ko. Ikaw lang ang mahalaga para sa akin, Celine. Pakiramdam niya nalagutan siya ng hininga sa pag-amin ni Elias sa tunay nitong nararamdaman. Hindi agad nakasagot si Celine. Lalo pa siyang nagulat nang lumapit ang lalaki at mahigpit siyang niyakap. Napansin naman ni Celine si Grace na nakasimangot at nakatingin sa kanila bago muling pumasok sa loob ng ospital. Hindi niya alam kung yayakapin niya ba pabalik si Elias o hindi, kahit na umamin ito sa kanyang nararamdaman. Sa bandang huli, nagkasundo si Elias at Celine na bumalik na lamang sa mansyon. At kahit na umamin na si Elias sa kanyang nararamdaman, hindi pa rin mapanatag ang nararamdaman ni Celine. Tila ba merong kulang sa buhay niya? At hindi para sa kanya ang buhay sa probinsya. Hindi para sa kanya si Elias. Ilang araw niyang hindi pinansin ito. Dahil nahihiya siya at naiilang dito. Sigurado ka bang magiging ayos ka lang mag-isa? Nag-aalalang tanong ng tiya Sharon sa kanyang pamangkin habang nakatayo sa airport at nagpapaalam. Babalik siya ng Maynila. Aayusin niya ang pangalan niya at lilinisin ang pangalan niyang nabahira ng maruming ginawa ng kanyang kalaban noon. Napagdesisyonan niya nang bumalik. Opo, tiya. Huwag ka pong mag-alala. Lagi po ako magiging safe at magiging masaya. Pwede naman tayo magkausap sa cellphone eh. Kahit kailan po pwede ka pong pumunta sa akin. Bisitahin mo po ako minsan at mamasyal tayo. Natutuwang alok ni Celine. Magandang idea yan. Pag di ako busy, susundan kita sa Maynila. Oo nga pala. Sigurado ka bang aalis ka na hindi nagsasabi kay Elias? Sa totoo nga po, dapat noong nakaraang linggo pa ako umalis. Kung maaga ko lang natapos yung ginagawa kong gown. At saka hindi na po yun mahalaga. Anong hindi mahalaga? Si Elias ba? Hindi na po mahalaga na malaman niyang aalis ako. Nalungkot si Celine sa sarili niyang sinabi. Alam mo, kung aalis ka sa isang lugar, dapat aalis ka ng maluwag ang puso mo, Celine. Nag-aalala ako sa'yo. Dahil kahit di mo aminin, alam ko at lahat ng mga tao dito na may pagtingin ka kay Elias. Ang di ko maintindihan, ba't ka lumalayo sa kanya? Dahil ba kay Grace? Dahil ba nalaman mo na siya ang dating minamahal ni Elias? Hindi ko rin ho alam. Natatakot lang siguro ako, ayoko pong pag-usapan yan. Pero oo, tita. May pagtingin ako kay Elias. Pero kung di kami para sa isa't isa, di ganun talaga. At kung kami naman na nakatadhana, hindi gagawa ang tadhana na magkita ulit kami. Tandaan mo, ikaw ang gumagawa ng sarili mong tadhana, Celine. Huling sambit ng kanyang tiya Sharon at nagpaalam na sa kanya. Naging mabilis ang biyahe at nakabalik na siya sa Maynila, kung saan sunod-sunod na interviews at comeback projects ang natanggap niya. Aminado siyang na-miss niya ang syudad at ang pagiging sikat na fashion designer. Pero hindi nga rin mapigilan ang sarili na ma-miss ang probinsyang pinagbakasyonan, lalo na si Elias na pilit na tinatanggi ng kanyang isipan. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi niya namimiss ang presensya nito. Nakakaramdam siya ng pagkadismaya dahil hindi siya nito tinatawagan. Sa kasalukuyan, nakafocus lamang siya sa muling pag-usbong ng kanyang career. Talagang magre-resign ka pa kung kailan ako maraming projects. Naiinis na sambit ni Celine sa kanyang assistant. Sorry talaga ha. I know ang sudden ito pero don't worry, nag-post na ako ng hiring new assistant and maraming nag-inquire. May mga darating dito mamaya. And I know you're not busy. Tutulungan kita. At tutulungan ko rin yung bagong assistant mo. Napabuntong hininga si Celine sa sinabi ni Chloe.
Dumating ang hapon, nagsidatingan ng mga aplikante. Hindi nagustuhan ni Celine ang mga aplikante at nainip na lang kakakausap sa kanila dahil hindi niya makita ang katulad ng characteristics na meron si Chloe. That's a wrap, tama na. Anong oras na oh? Wait lang po, may isa pa ma'am. Napairap na lamang si Celine bago ngumiti kay Chloe. Tinawanan lamang siya nito. Nagulat si Celine nang makita kung sinong pumasok sa kanyang opisina. Walang iba kundi si Elias na nakasuot ng formal attire. Napatayo si Celine sa kanyang kinauupuan habang nanlalaki ang mga mata. What? Elias? Chloe, ano nangyayari? Nagtatakang tanong niya sa assistant. Sorry po, napagutusan lang. Natatawa ang sambit ni Chloe at dali-daling lumabas ng opisina. Nagulat si Celine nang abutan siya ni Elias ng malaking bouquet ng bulaklak na kanina nakatago sa likuran nito. Masaya ako makita ka muli, Celine. Kung alam mo lang, I was yearning for you. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang pinunta ko. Kung naghahanap ka ng assistant, mag-a-apply ako. Kung business partner, pwede rin. New project? I'll create one for you. If you need a friend, I'm here, or boyfriend. Natawa si Celine sa sinabi ni Elias, kaya tumawa rin ang binata. Nakakunot pa rin ang noon ni Celine at di makapaniwalang nasa harapan niya ngayon ito. Hindi ba masama loob mo sa akin kasi umalis ako nang hindi nagsasabi sa'yo? Kung alam mo lang kung gaano ako kalungkot nung nawala ka, Celine. Sobrang nasanay ako sa presensya mo. At di ko kaya mag-isa. Hindi ko na kaya hindi ka kasama. Hindi ko kayang gumising sa umaga at malaman na hindi na tayo magkikita pa. Sa totoo nga, gusto kong gumising na ikaw ang kasama ko. Matulog na ikaw ang katabi. Gawin ang lahat ng bagay na kasama ka at maging karamay mo sa lahat. Hindi masama ang loob ko sa'yo at kailanman hindi sasama ang loob ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kita kung ba't ka lumayo. Hindi kita tinawagan dahil gusto mo mapag-isa. Lumayo ka, pero akala ko kaya ko. Pero tignan mo kung nasan ako ngayon. Nasa harapan mo. Mangiyak-ngiyak si Celine sa sinabi ni Elias. Dali-dali siyang lumapit sa lalaki at niyakap ito. I'm sorry, Elias. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At patawarin mo ako, natakot ako kaya ako umalis. Kasi pakiramdam ko hindi talaga ako sapat para sa'yo eh. Nakulang yung pagsasama natin bilang magkaibigan para maging seryoso ka sa akin. Celine, seryoso ako. Mahal kita. Ako din, mahal kita. At oo sa maikling panahon na napagsamahan natin. Nandito ako para pahabain pa yon. Maikli yon, Celine. At gusto ko pandagdagan na magkasama tayo. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Oo naman. Of course. At pangako hindi na ako lalayo sa'yo. I missed you so much, Elias. I missed you too. Nakangiting sagot ni Elias at hinalikan ng noon ni Celine na ikinagulat ng dalaga. Ngunit nakaisip siya ng ibang idea. Siya na ang humalik sa labi ni Elias. Kaya naramdaman niya ang pagngiti nito bago tumugon sa kanyang halik. I love you so much, Celine. I love you too, Elias. Nagkatitigan ang dalawa bago muling nagyakapan. At sa pagkakataong ito, sigurado na si Celine na sa magulo at agresibong alon ng mundo, si Elias ang nananatiling kalmado na mahal siya. Buong-buong tinanggap ni Celine ang lalaki. At hindi na makapaghintay si Elias na mas magsama pa sila sa mas matagal pang panahon. The end.